silang magiging way o paraan para makausap yung beneficiary, may iwasan niyang wakwak na yan. So lumalabas, kaya nagkakaroon ng contact itong mga wakwak na sponsor according to you dahil sa ibang mga kasamahan na sa kalingap na nagbibigay ng contact, kumbaga nagiging medium sila o way para makausap ng sponsor ng wakwak ang beneficiary. So dapat, ang pigilan ninyo yung mga vlogger. Kasi kahit sabihin mong may wakwak na sponsor, kung walang mga vlogger na magiging way, dapat yung mga vlogger na ang ano nyo dyan, bantayan ninyo. Tiko. Kasi syempre, may punto naman yung tao eh. Di ba? Hindi porket, hindi lang pabor sa'yo, sabi mo, hindi, mga panatiko, mga anti-kalingap yan eh. Parang ganon. Pero as a reactor, pag nagkamali ka, aminin mo sarili mo, nagkamali ka. Na talagang, kasi ganito yung guys eh. May sinatatawag na maganda yung intention, mali yung paraan. So maganda naman intention mo eh. Maganda intention mo. Kaya nga lang, yung paraan mo mali. O tulad mo, kunwari, ikaw ba, may anak ka. May yung anak mo hindi pumasok sa pag-aaral. Hindi pumasok, isang buwan, hindi pumapasok sa school. Ang gagawin mo ba? Pupunta ka sa eskwelahan, dadali mo yung anak mo sa stage, sasabihin mo, itong anak ko, hindi pumasok ng isang buwan sa eskwelahan. Kaya ngayon, ang gagawin ko, pagsasabihan ko siya sa harap ng maraming tao. Kasi concern ako sa anak ko. Sa tingin mo, tama yon? Ayun. Mag-ingat sila. Kasi mayroon ng batas. Mabantay. Oo, bukod sabi ni Kuya Bal, warning, tapos tanggal. O kaya, ako nga, ayaw ko magtanggal eh. Saka dapat po Ibig sabihin, tama si Kuya Brooks na sinasabi niya rito, ang babantayan nila yung kasamang vlogger. Ngayon, kapag yung sponsor na wakwak, nakapasok at nagkaroon ng contact sa beneficiary, ang matatanggal dito, yung vlogger. Sama sa loob ng kalingap. So, yun lang naman. Alam mo ba yun? O anong, may mga okay, sige. naririnig-rinig po ako pero ayun nga, sabi ko nga po ay basta pagdating po sa mga angels at beneficiary po ng kalingap, pag yung mga bagay na pwedeng ikabash o ikasira ay mas maganda na sa akin lang po, sa opinion ko lang po Kuya Box, na wag na lang wag na lang sigurong i-broadcast ba. Yun, wag i-broadcast. Pag ikasisira ng Kalingap Angels, walang i-broadcast. Wag nagmamadali sa views. Dapat gano'n naman, tignan tuloy si Carol Labash, di ba? Kung hindi yan na content, hindi yan na, sabi nga ng nanay eh, kung sana hindi na tinumnail. Tinumnail. Yung pala, yung lalaki na yun, pinsan. Mas matagal na ata yung issue na yan, di ba? Tama naman yun, wag na i-content. So, I-broadcast. aasa kami doon sa pagiging reactor mo at mag-live ka, di mo masyadong Hindi. ma-mention yun. Hindi po. Dahil Pero po, ang alam natin sa doon, sinabi mo ngayon. Wag yung mga negative na maaaring maging dahilan ng pagkabash. Pero yung Tama. ang ano naman po doon, sabi ko nga, ang benefit ng ginagawa ng ibang kasama natin ay pagpapaalala naman siya. Okay? Dahil pagpapaalala sa Alam mo, Kuya Jens, ang totoong nagpapaalala, sa private ginagawa. Hindi mo kailangan i-broadcast. Ito, opinion ko lang, Kuya Jens. Kahit sabihin ng iba nagpapaalala lang, ang pagpapaalala, lalo maselan na maselan, alam mo ikasisira, hindi mo yan ipapublic. Lalo na kung may pangalan. Pwede naman magpaalala ka. Ito po ay isang paalala lang para po sa lahat ng Kalingap Angels. Ganito po, wag kayong punta ng mga bar. Kaya mapag-disco-disco. Binibigyan kayo ng pera ng mga sponsor, ay ginagastos nyo dyan. O, di ba? At least wala kang binanggit na pangalan. Yun ang pagpapaalala. Pero kung may babanggitin kang pangalan at direkta, hindi nagpapaalala yun, mapapahiya yun. Hindi, nagbigay ka ng payo, kahit maganda payo mo. Maganda nga payo mo, nasiraan mo naman, na-broadcast mo na kung sino yon. Mali pa rin. Para sa akin, ang pagpapaalala, hindi na binabroadcast masyado. Salamat sa mga EDSI Thanks so much po. Tuloy natin. beneficiary na dapat Mag-ingat. mag-ingat. Okay, tama. Mag-ingat po. Kasi lalo na, sila kilala na, sikat, di may magandang iwasan. role model dapat po. Tama ka. So, dapat po ay
maging maingat po sa paligid sa mga ginagawa. So, ngayon, ang mga nag-reactions na mga reactor, so, tama din naman sila nagpaalala. Nagpaalala sila sa... Oo, magpaalala, pero wag lang i-broadcast. Wag lang gawing content para sa akin. Opinion ko lang to guys ha, wag nyo i-content kung maselan at masisira yung angels or sino man tao, huwag nyo na i-content, di ba? Kahit magpaalala ka dyan, kung masisira yung itsura nung pagkatao ng tao, di mo na mababawi yun. Di ba? Mga beneficiary, no, na mga kagaya ng mga sila si Kalingap Angels, baga. Mga, yun na, isa na nga, example lang, baga, no. So, kung makita mo siya, si Bibi Carla, anong ipapayo mo sa kanya in person? Sabihin ko na na huwag na lang magpa-apekto sa mga naririnig. Kung may mga naririnig siyang hindi maganda ay ignore na lang kasi sigurado ko yung mga totoong tao na sumusuporta sa kanya, kilala sa kanya ay kahit anong mangyari, sa kanya pa rin magtitiwala. At dito, alam yung totoo. Okay. Hindi siya judge sa dahil sa mga kumakalat lang. Ayan, maganda yung payo mo sa kanya. Doon naman sa mama niya. Sa mama niya, ano naman mapayo mo sa kanya? Kasi siyempre, kawawa din naman, apektado bilang magulang. Nanay Cynthia po, naunawaan po natin yung yung hinaing po ni Nanay Cynthia kasi siyempre, sabi ko nga sa mga live po, sa lahat po ng sumusuporta kay Carla at lahat ng naniniwala, humahanga kay Carla, nagmamahal kay Carla, ang pinaka-totoo na nagmamahal po at nagpoprotekta kay Carla ay yung nanay. Yes. Siyempre po, wala po ibang... Ganda na sinabi ni Kuya Jens, nanay talaga yung magpoprotekta dyan. Agree ako dyan. Pinaka magpoprotekta sa anak, kundi po yung mga magulang po. So, hello Ma'am Rachel Banigel, shoutout po. Ma'am Emeline, shoutout. Sabi niya, Emeline Religioso, alam niyo po kami, kontento kami sa EDSI namin. Full package kami, hindi kami na ipagkompetensya at nagmamalit. Yes, agree? Tuloy natin. Sabi ni Ma'am Isay Aquino, for the views lang kasi sila, Sir Mars. Tapos pag nagpagsabihan sila, ayan alibay nila. Nagpapaalala lang kuno. Kung totoo, concern ka sa isang tao, sabi mo, in a private way, wag lang broadcast agad. At ang masakit, real talk, kapag yung mga supporter ng love team, medyo kumontra, sasabihin mga panatiko. Oy, mga panatiko, galit na galit. Bakit ganun? Iba may mga supporter naman, may punto naman yung ibang mga supporter. Totoo lang guys Alam nyo, ako, bilang reactor ako, totoo lang guys. Kapag yung supporter may punto, kunwari, may nag-comment sa akin, against sa akin, mali yung sinabi ko, hindi ko sasabihin panatiko. Kasi syempre, may punto naman yung tao di ba? Hindi porket hindi lang pabor sa'yo, sabi mo, hindi, mga panatiko, mga anti-kalingap yan Parang ganon. Pero as a reactor, pag nagkamali ka, aminin mo sarili mo, nagkamali ka. Na talagang, kasi ganito yung guys may sinatatawag na, maganda yung intention, mali yung paraan. So maganda naman yung intention mo Maganda yung intention mo. Kaya nga lang, yung paraan mo mali. Tulad mo, kunwari, ikaw ba, may anak ka. Yung anak mo hindi pumasok sa pag-aaral. Hindi pumasok, isang buwan, hindi pumapasok sa school. Ang gagawin mo ba? Pupunta ka sa eskwelahan, dadali mo yung anak mo sa stage, sasabihin mo, itong anak ko, hindi pumasok ng isang buwan sa eskwelahan. Kaya ngayon, ang gagawin ko, pagsasabihan ko siya sa harap ng maraming tao. Kasi concern ako sa anak ko. Sa tingin mo, tama yon? Mali yun. Kasi yung anak mo naagawa ng mali, binorodcast mo sa lahat ng school. Ngayon, anong mukhang ihaharap ng anak mo? Mapapahiya na yun. Tatay kasi, sabi mo, di ako pumapasok Kaya naman di ako pumapasok kasi yung teacher ko, inaaway ako ng teacher ko, sabi niya, di daw ako magaling, di daw ako marunong. Kaya tuloy din ako pumapasok, natakot na ako, binubuli ako ng mga classmate ko. Tapos pinahiya mo naman ako agad dun sa school namin. Di mo man naman inalam yung totoo na istorya. Anong mukhang ihaharap ko ngayon? Tingin nila masama ako. Yung ba, naisip nyo yun? Sasabihin nyo, pag nakita ninyo na napuna kayo, alam nyo mali ginawa, sasabihin nyo, paalala, concern, di ako naniniwala doon. Ang totoong concern, alam mong ihiya, imapapahiya yung tao, sana pinaribate mo kahit anong mangyari.
inalam mo muna yung totoo. Ikaw ba sa anak mo? Yun ang example ko lang. Ngayon, pag yung mga supporter, tama yung sinasabi, sasabihin, mga panatiko kayo nambabash kayo Ngayon, pag binash yung kunwari ako binash, ako, maintindihan ko yun kasi mali yung ginawa ko Okay lang sa akin na awayin ako, mabash ako kasi yun yung resulta ng ginawa ko. Kinakampihan ko ba yung mga supporter? Hindi ko kinakampihan. Unfair naman, tama yung sinasabi, sasabihin nyo, anti-kalima o kaya panatiko. Real talk yan. Pero sa akin, ang totoo nagpapaalala, hindi yan binabroadcast. Usapin mo muna. Lalo kung nag-aaral. Nag-aaral yan sabi ng iba, kasi Sir Marzano, ba't pumasok sa vlog? Oo, tama yan. Pag pumasok ka sa vlog, as a vlogger sa social media, tama yan. Dapat di ka balat sibuyas. Pero wala naman sigurong karapatan ng iba na siraan ka. Ipahiya ka. Diba? Wala ka naman. Yes, kami. Pumasok ako sa social media. Ibig sabihin, dapat di ako balat sibuyas. Dapat di ako matampuhin. Pero hindi naman siguro tama na ipahiya ka at i-bash ka. At wala kang karapatan ang lahat ng tao na imambash ng matindi, ng masyadong personal. Di ba Kaya ako, totoo lang guys yung kay Carla. Para sa akin comment ko lang hindi yun dapat tinapik, hindi yun na thumbnail. Kaya yung nanay, kung magagalit man, naintindihan ko nanay yun, tama si Kuya Jens Walang ibang kundi magpoprotekta dyan, magko-comment ang nanay. At nagpoprotekta kay Carla ay yung nanay. Yes. Siyempre po, wala pong ibang pinaka magpoprotekta sa anak, kundi po yung mga magulang po ba. Yes, Ma'am Emeline Rilloso. Not just being a reactor, Sir Mars. Pag alam mo naman na may mali or may pagkakamali ka, learn to accept the criticism. Agree. Take it as a constructive criticism, not a Yes. Yan ang real talk. Pag ako sanay po ako. Pag mali talaga ako, I will accept. Hindi ako mangingimi. Hindi ako mangingimi. Sasabihin ko pa, hindi ako pa importante. Sabihin ko, mali po talaga ako. Pasensya na po. Kaya lang talagang, meron lang po akong meron na akong intention na maganda. Kaya lang, nagkamali po yung paraan ko. Mali pa rin yung ginawa ko. I will accept that. Kasi Carla ay nag-aaral. Nag-aaral pa yan. Kawawa talaga. Di ba, nasira ni image So, kinanay Cynthia po ay tatagan niyo lang po yung loob niyo kasi nasa social media po si Carla na isang kilala. Tama yan, tatagan talaga. Tama yan. Nasa sabi nga po sa buong Pilipinas, hindi lang po sa Kalingap. Hindi lang po. Hindi lang sa Bicol, kundi sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Mundo na. Buong mundo, international po. International. Ganun kasikat po si Carla, kaya sa pamilya po ni Carla, kila Nanay Cynthia, dapat tatagan din nila. Tagan yan. Kasi sikat ang anak mo mami. Sikat ang mami, ito masabi sa'yo. As long as sikat ang anak mo, pag-uusapan yan. Kahit nga magkaroon ng tutayan, kunwari pumunta sa ganito, pag-uusapan yan si Carla. Kasi sikat. Di ba, Tatagan din po nila, wag basta-basta rin po magpadala sa emosyon at magpa-apekto sa mga naririnig. Okay. At Ayun. ako doon kay Jens. Ang ganda naman ng message mo sa mag-ina. Alam mo, yan ako believe sa'yo Hindi mo ako tinatanggihan. Hello, Raquel Gao, shoutout. Mamay, may laaro shoutout. Napakabait mo. Ay, siyempre po. So, Next po natin dito may Chris Tapusin ko lang po muna sa Jomcar, ha? yan. Basta tayo sama-sama, may mga problema tayo, pag-usapan natin sa personal. Yan po. Maganda naman yung gusto ko rin mangyari. Okay. Ano masasabi mo naman sa mga so sana nga sa sunod naming meeting nandoon kayo. Teka lang Kuya Jens bago Isay Aquino, kawawa naman si Carla. Yung resulta na ginawa nila kay Carla, may babalik pa ba nila yon? Kahit anong paliwanag nila, bash na yung bata. Ano pa magagawa ng paliwanag kung nasaktan na ang damdamin ni Carla at nanay? Hindi mo na mababawi yun. Hindi mo na mababawi yung guys. Totoo lang. Okay, huling meeting, in general meeting baga. Pupunta si Rob, kayo, para kasi may mga roles si Rob, may roles si Kuya Bal, tapos isa batas niyan sa loob ng Kalingap. Isa kami o dalawa kami ni Kuya Mel, o tatlo, may isa pa kami isasama. Doon na kami butuhan baga. So kami Teka. May nagugulan ako kay Kuya Brooks. So magkakaroon sila ng system bodies na sinasabi niya, parang yung sa loob ng Kalingap sa loob ng Kalingap, may magbabantay pag mimitingan daw nila. Hello kay Ma'am Benny Corpus. Yes, if true, you are really concerned, PM the person concerned, wag gawing content. Di ba, Hello Maricel Salim, shoutout.
si Kuya Bal, tapos isa batas niyan sa loob ng Kalingap. Isa kami o dalawa kami ni Kuya Mel, o tatlo. May isa pa kami isasama. Doon na kami butuhan baga. So kami doon sa isang bagay na matawag nating Sergeant of Arms, baga ganun. So, Sergeant at Arms si Kuya Brooks sa si Kuya Mel. O tapos, Mababantay tayo. Panatili ng Ayusan, magpaalala, magpayo. So lahat, isa na sa mga anti-Kalingap sponsor. anti-Kalingap sponsor. Ano yan? May ganun. Para alam mo din. Teka. Ibig sabihin magkakaroon ng anti-Kalingap sponsor? Tama ba? Anti-Kalingap sponsor? Tama ba? Opo. Okay, pwede mo may i-topic mo yun sa live para malaman nila na may pagbabantay na. Kasi huwag natin maulit yung mga nawakwak nila, tapos pagdating ng panahon, iniiwan nila. Kawawa naman. Lalo na sa Anti-sponsor daw, sabi ni. Anti-wakwak sponsor. mga bata, lalo yung mga anak, kawawa naman. At sa mga beneficiaries ng Kalingap, kay Rab, kawawa naman. So, matanong kita, ano ang opinion mo sa mga anti-sponsor ng Kalingap? Anti-sponsor? May ganun pala. Anti-sponsor ng Kalingap. Hello, Ma'am Josephine. Shout out. Ginagamit ang iba natin mga kasamahan para may contact sila at kakausapin yung nanay ng beneficiaries. Nangyari na yan hanggang makuha nila ang loob ng nanay. Kuya Brooks, kung sinasabi nyo, may wakwak na sponsor, ginagamit yung ibang kasamahan sa Kalingap para daw magkaroon ng contact at yung ganito guys sinasabi ni Kuya Brooks may sponsor. Yung sponsor wakwak. Ang sinasabi daw guys hindi yung sponsor matitino may sponsor na wakwak daw. Ngayon tong sponsor na wakwak daw gagamitin daw yung ibang kasamahan. Ibig sabihin nasa Kalingap. Tapos itong mga nasa Kalingap naman gagawa ng paraan kasi naghahanap ng contact ngayon, gagamit sila ng vlogger o nasa loob ng Kalingap para daw makontak yung beneficiary. Ito yung sinasabi ni Kuya Brooks. Play natin ulit. At alam mo na kung anong offer o ano na nangyayari. Nakuha sila. Hindi. Teka lang, Kuya Brooks. Dapat gumawa kayo ng rules na bawal maging daan ang mga vlogger na maging contact sila ng sponsor. Kasi kahit may sponsor nila wakwak, kung wala silang magiging way o paraan para makausap yung beneficiary, may iwasan niyang wakwak na yan. So lumalabas, kaya nagkakaroon ng contact itong mga wakwak na sponsor according to you dahil sa ibang mga kasamahan na sa Kalingap na nagbibigay ng contact, kumbaga nagiging medium sila o way para makausap ng sponsor ng wakwak ang beneficiary. So dapat ang pigilan ninyo yung mga vlogger. Kasi kahit sabihin mong may wakwak na sponsor, kung walang mga vlogger na magiging way, dapat yung mga vlogger na ang nyo dyan, bantayan ninyo. O di ba? Make sense yung sinasabi ko, di ba? Ang bantayan nyo, hindi yung sponsor ng wakwak. Ang papantayan nyo yung mga vlogger na nagiging paraan para magkaroon sila ng contact sa beneficiary. Di ba guys na? Tuloy natin. Makuha nila ang loob ng nanay. At alam mo na kung anong offer o ano na nangyayari. Nakuha sila, nawakwak na sila, o wala na sila sa Kalingap. Pero ang isang kamag-anak o sino man yung kadugo naiwan sa Kalingap. So sayang, nawala ang respeto, nawala ang kanilang tawagin na natin walang isang salita. Noon Rosalie Ariglo, shout out. may sinasabi, hindi na iiwan ang Kalingap dahil diyan nagsimula, utang na loob nila yung nangyari, nagpasalamat sila. Pero nung huli, wala na sila. Nawakwak na. Anong masasabi mo sa mga anti na mga yan? Anti-Kalingap po siya. Anti-Kalingap sponsor. Yan, sabihin na natin. Anti-Kalingap sponsor po. So, anti-Kalingap. Hindi, yan. Gawa na lang kayo ng system na hindi sila magkakaroon ng contact sa beneficiary.
Ano ka? Tsaka kasi minsan di mo yan malalaman na yung sponsor wakwak. Nagbabago kasi ang tao Di ba no? Kasi ito, ganito pala si Kuya Brooks Tama ka, Joe, sa mga kasama kong vlogger kami nakabantay. Oy, pala si Kuya Brooks, shoutouts. Yun, buti narinig mo, di ba? Kuya Brooks, di ba? Dapat ang babantayan nyo dito yung kasamang vlogger. Pero maganda itong idea nyo, Kuya Brooks, Kasi minsan, hindi mo kasi din minsan maano, Kuya Brooks, yung may mga sponsor na sa una, matino. Tapos later on, kapag sumusobra, minsan ang nangyayari, nagbabago ang utak. O, di ba? Doon papasok yung pagdinemonyo yung sponsor. Kasi minsan, may mga sponsor kasi mababait pa Kaya lang minsan, may mga sponsor, nagbabago minsan. Kasi dahil ka nagbibigay. Pag nagbibigay, minsan lumalaki ulo, nadidemonyo. Gusto na minsan, kunin yung, yung beneficiary. Di ba? May mga ganyan Pero maganda kasi, Kuya Brooks, magkaroon kayo ng bantay talaga dun sa mga vlogger. Yun ang maganda. Yan Reactor ka. Ang ano po yung Ang hirap. Sponsor po yan, sponsor. Sponsor. Pero na nagwawakwak sila ng mga nagwawakwak sila ng mga beneficiaries. Opo, matagal man na pong ano yan. Matagal, alam mo na yun. Matagal na pong nangyayari. Kaya mo lang siguro narinig sa sinabi ko. Opo, ngayon ko lang po nag-process. Matagal na Kuya po Brooks, shoutout. So guys, si Kuya Brooks nangyayari yan. May mga sponsor na Oo nga naman, Kuya Brooks, hindi ko naman sinasabing lahat, no? Pero may mga sponsor na nagbabago. No, may mga nagiging nadidemonyo o natutukso, 'di ba, Kuya Brooks? Hindi naman lahat Ang sinasabi ko dito, hindi lahat ng sponsor. sa una, maganda muna, good shot muna, pag good shot. Good shot. Tapos biglang may mga hidden agenda pala sa mga benefits. Ay, naptumbok mo. Ganun po yung Kuya Bro. Yo. Kasi yan mga yan, magagaling din yan mga yan kasi pag good shot muna, then later on, doon nagagawa ng kanilang scheme. Tumbok mo Ano po yan? agad. Hindi tayo believe po sa mga ganyan kasi para ano po yan yung pinatawag natin mga plastic na tao. Tama naman yun. Plastic. Tama naman si Kuya Jens. Wala pa yung mga manggagamit po ba? Manggagamit. Kasi ginagamit ang kalinga para magkaroon ng contact sa beneficiary. Tapos pag may contact na, doon na sila atake. Alam mo, yung tanong ko sa'yo, totoo man yan. Apo. Yung sagot mo naman, maganda. Apo. So, tama lang yung sagot Pangit po mo. yun. I mean, Kasi, hindi tayo believe po sa mga pag ganyan. nagla-live ka, lagi naman kitang napanood. Di lang ako nagko-comment. Salamat po, Kuya Brooks. Oh, maganda man yung mga pero wala akong narinig about dyan. So ngayon, na-open ko sa'yo kasi dahil meron tayong inaantay na pangalawa naming meeting at isa batas na yan. So, ibig sabihin, may tagabantay na. No. Yun. Okay. So, pag kami ni Kuya Mel, o may isa pa kami maging makasama, pag nahalata namin, kahit kasama natin sa loob ng kalingap na vlogger, aba, Ay. mag-isip-isip siya ngayon. Mag-ingat sila. Kasi meron ng batas. Mabantay. Oo, bukod sabi ni Kuya Bal, warning, tapos tanggal, o kaya, ako nga, ayaw ko magtanggal Saka dapat po Ibig sabihin, tama si Kuya Brooks na nasabi niya rito, ang babantayan nila yung kasamang vlogger. Ngayon, kapag yung sponsor na wakwak, nakapasok at nagkaroon ng contact sa beneficiary, ang matatanggal dito, yung vlogger. Pero wawarningan muna. Mag-warning muna sila, hindi nila agad tatanggalin. So, may pa yon, may pataan pa. So, warning, kapag hindi pa rin sumunod, tatalisin na yung vlogger na yon. Na nagkaroon ng way yung wakwak na sponsor. Grabe, dyan, pag Sabi ni Ma'am Josephine, idol ko talaga yan si Kuya Brooks. Kasi hindi plastic, totoong tao, sabi ni Ma'am Josephine Lirin. nasa loob, ina-expose Tama. Sino mag-expose? yung talagang magbantay. Yan. O sino mag-expose? Si Kuya Brooks. At sino pa? Si Kuya Mel. Ay, may isa pa na surprise. Abangan. Pero okay naman to. Tama naman si Kuya Jess na proposal niya. Dapat, kapag may gagawa na ganong vlogger, merong mag-i-expose sa mga vlogger na yon. Ang gagawa nun, of course, Sergeant at Arms, which is si Kuya Brooks, si Kuya Mel, at may sinasabi pa si Kuya Brooks na isa pa. Hindi ko alam kung sino yon. Abangan natin sa vlog ni Kuya Brooks. Kaya i-follow niyo si Kuya Brooks para alam natin kung sino yung pangatlo. And then i-expose daw nila. So tuloy natin.
Kuya Brooks. At sino pa? Si Kuya Mel. Ay, may isa pa na Isa pa. surprise. Oh, abangan. Mas malupit din yun. Malapit yun. Abangan po. Ako sa inyo, mag-ingat na kayo. Kung ngayon pa lang may pinaplano ng iba dyan, ako mag-ingat na. Ayan, salamat. Salamat Ganda ng po, masud. Kuya Oh, thank you. Uy, teka lang. So, nakuha nyo guys ha. So, abangan natin yung Shout out. plano ni Kuya Brooks na bilang Sergeant at Arms, babantayan daw nila yung mga vlogger kung saan nagiging paraan ng mga sponsor na di umano na wakwak. At dahil sa mga vlogger na to, nagkakaroon daw ng contact atong mga vlogger, atong mga wakwak na to sa mga beneficiary. Para maiwasan daw ang pagwakwak sa mga beneficiary. No, siguro, I think, maganda naman yung panukala ni Kuya Brooks. Kaya lang sabi ni Ma'am Emeline Relioso, sa mga vlogger naman sana wag masyadong magpadala sa pakitang gilas ng sponsor. Makiramdam din yung kung may hidden agenda. Baka mawala ng palipad, Ma'am Emeline.